Okay, pakibati ating mga katabi, good morning. Kabilaan, good morning. Okay, raise up your Bible, everyone, and let us declare, I am a disciple. I am a... And raise up your hands as we pray. Abba, this morning, we ask for your grace to be upon us. Bless us as we continue to study your word. We ask that you will continue to give us guidance and direction. Allow every word, Lord, to sink in our spirit. We ask that you will continue to give us direction. Bless us as we listen to your word. Rebuke us, correct us, discipline us. We claim that you will continue to bless us to become a blessing to other people. And this morning, as we continue to study your word intentionally, we claim favor, healing beyond expectation. We honor you. This is our prayer, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone say, Amen. Okay. Welcome po sa ating pong service. Ano po tawag sa service natin ngayon? Experiencing Kingdom Life. Okay? Isa sa mga bagay na dapat nating expect is we always experience God's Kingdom. So dapat, ang isa sa mga inaasahan natin, ang buhay po natin ay paganda ng paganda, no? Umaalwal, meaning tayo ay binibless ng Panginoon. And it must be one of the most normal part of life. Again, reminder lang po sa bawat isa, please, no? Every time na tayo po ay sasamba, please have your Bible, notebook at pen. Okay? Tapos ito po, no? Kasi, I am encouraging everyone, every time na may pinapakita akong scripture, don't just write. Open your Bible, tapos kulayan nyo po ng highlighter. Let's start. In John chapter 20, verse 31, can everyone read? But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in Him, you will have life by the power of His name. Amen. Every time na tayo po ay nagbabasa, kaya ang salita ng Diyos ay nakasulat, ang intention po niya para magkaroon tayo ng buhay. Ay, you will only attract what you think. Kapag ang lagi mong iniisip ay problema, I tell you, hindi ka makakalaya. Amen. Listen carefully. You have no choice. Kasi, sooner or later, you will be tested. Amen? Kaya minsan magtataka tayo, no? Bakit kaya ganito yung problema? Ganito kaya yung buhay ko? Listen. Kasi sooner, you will be tested financially. Pakisabi nga ulit, I will be tested financially. Pero pagka naalala mo yung pinag-aralan natin, yung devotion mo, ay maaalala mo, hindi. It is only a test. At dahil alam ko kung ano yung nakasulat, hindi ako maapektuhan. Ay, last week, pinag-usapan po natin that there are different kinds of calendar. At ang calendar po natin, or majority sa buong mundo, ay tinatawag po natin Gregorian calendar. Okay? Pero meron pa pong isang calendar that is absolute. Ang tawag po natin dyan ay Hebrew calendar. Meron po celebration na tinuturo po sa Bible, yan po ay 7. Ay, 2 na lang po dyan ang natitira, yung tinatawag po natin, the Feast of the Atonement, and the Feast of the Tabernacle. Yan po yung diniscuss kanina sa video. Now, the Bible says that this is called what? The Feast of the Lord. Feast. Kaya sabi nga ulit, feast. Ang Tagalog po nan ay fiesta. Kaya po meron po tayong fiesta. Sino rito, pag may fiesta, masaya ka? Sa San Dionisio, di ba, merong piyesta dyan, yung Tata Dune. Amen? Bawat lugar ay may kanya-kanyang mga patron. At alam niyo po ba tayo, no? We also have the feast. But this kind of feast are being given to us by God to celebrate. Ay, ito po ay isang paraan ng pagpapasalamat kasi it is like a celebration na after ng napakaraming problema, sabi ng Panginoon, pagkakataon to para magpiesta. Magpasalamat. Kaya nakikita nyo, di ba, pagka may mga piyesta, masasaya ang mga tao, may mga palaro, maraming pagkain, magkakasama lahat ng mga tao. It is also the same thing na gusto ng Lord na makita ng bawat isa. Amen? Are you getting me? Okay. Now, listen. The Bible says, meron pong tinatawag na Day of Atonement or the Feast of Atonement. Sa Israel, ang tawag po dyan ay Yom Kippur. Pakisabi nga po ulit, Yom Kippur. Now, ano po ang ibig sabihin po niyan? Let us read, everyone. Leviticus, read. Be careful Be careful to celebrate the Day of Atonement.
making you right with the Lord your God. Okay. Ano raw po ang bili ng panahon? Sabi niya, maging maingat ka, okay, sa celebrate ng tinatawag po natin na Day of Atonement. Ano raw po yung reason? Listen carefully. Because this will make you right with the Lord your God. Ay, pag eto na po ay na-celebrate po natin ng tama, ay nagiging tama ka sa harapan ng Diyos. Parang ganito po yan. Okay? Alam niyo, pagka ang teacher, concern sa estudyante, i-expect niya yung pagpasok. Naalala ko dati, no? Meron kami na teacher sa social studies natin yun eh. Ay, yung teacher namin, pagpasok sa classroom, ay, ang unang-unang ginagawa niya kay class, labas lahat ng libro. Pag wala kang libro, lalabas ka. Ang pangalan po niya ay si Miss Chu. Okay? Kasi talagang ganun yun. Pagpasok, nasa pintuan pa lang yan ha, ay taas lahat ng libro. Gawin kaya natin yung pag Sunday. Labas ang mga Bible. Walang Bible, labas. Diba? Malaman yung katabi mo, tuwan-tuwa. Saan pupunta? MOA. Ay, pangalawa, kailangan may notebook at pen. Bakit? Kasi yung teacher po namin na yun, ay, ang tawag po sa kanya ay terror. Pero alam nyo, sa tao na nakakaintindi po ng discipline, hindi po yung terror. Ang tawag po doon, mahal niya kayo. Imagine mo na concern niya na dala mo lagi yung kanyang textbook, yung ballpen at yung papel. Why? Kasi po, siya po yung teacher na tinuturing po naming terror. Kasi wala po kaming lecture na hindi po siya nagbigay sa amin ng quiz. Laging may quiz. At alam niyo, no, yung mga classmate ko na talagang nakikinig, masaya kami pag may quiz. Bakit? Fresh yung napag-aralan, madaling pumasa. Pag sabi nga ulit, fresh ang pinag-aralan, madaling pumasa. Ang pinakamahirap, yung tinatawag na periodical. Diba? Ang periodical, kaya maghihintay ka ng 3 buwan, tapos doon mag-i-exam. Ang hirap nun, babalikan mo uli lahat. Amen? Kaya kung ikaw ay isang matalinong disciple, eto dapat ang request mo. Ay, dapat kinakausap mo ang Diyos. Lord, kapag itatest mo ako, after po ng pagsamba, itatest mo na agad ako. Bakit? Kasi malaki ang chance papasa ka. Amen? Kaya lang po, siyempre, ang Diyos ay matalino. Maghihintay din siya minsan ng mga ilang araw at itetest ka. Titignan niya kung nagre-review ka. Amen. Tandaan niyo po ito ha. Pag ikaw ay totoong disciple, pasado ka, hindi ka babaksak. So what is Yom Kippur or atonement? Ulisin ko pa, ang Yom Kippur po ay Hebrew word. Ang atonement po ay Old English word. Okay? It simply means at one meant. Okay? At one meant is also an expression of Old English, kaya po nabuo po yung tinatawag na atonement. Mga lumang salita po yan. Sa panahon po natin, ang meaning po niyan is to cover, to cancel, and to reconcile. Okay? Are you getting me? Okay. So, pag sinabi po natin Feast of the Atonement, ano ang bagay na gusto pong ipakita sa atin ng Lord? Okay? Dapat to fresh start and a clear conscience begin with repentance. That's why, alam po, no, napaka-importante. Every time na tayo po ay nagkukommunion, 2 bagay ang dapat mong maranasan. Una, you are forgiven. Say it again, forgiven. Number 2 po na kailangan nyo makita is this. So, God heals. Say it again, God heals. Ibig sabihin, listen, papayagan ng Lord na magkasakit ka. Magkasakit ang nanay, tatay mo, kapatid mo, aso mo. Lahat pinapayagan ng Lord. Ang tanong ngayon, bakit ka pinapayagan na magkasakit? Listen, that is a test that you need to pass. Ano mo say it again? Papasa ka. Amen. Okay, everyone, let's just read. Leviticus. Be careful to celebrate the Day of Atonement. You must observe it as an official day for Holy Assembly, a day to deny yourselves and present special gifts to the Lord, making you right with the Lord your God. On that day, you must deny yourselves. This day of rest will begin at sundown on the 9th day and extend until sundown on the 10th day.
Amen. Okay? So pag-usapan po natin yan. There are 3 ways to celebrate the Feast of Atonement. Alam niyo, sa lahat po ng feast, ito po yung isa sa pinaka-masaya. Pakasabi nga ulit, pinaka-masaya. Now, let's talk about this. Leviticus chapter 23:27. The Bible says, be careful to celebrate the Day of Atonement. Makinig po kaya, pinag-iingat ka kay kung paano sineselebrate yung Day of Atonement. Ulitin ko po, kasi listen, okay? Ang Day of Atonement po ay isang selebrasyon pagkapos dumaan sa napakadami mga problema. Now, gusto kong tingnan mo yung katabi mo mabuti. Sabi mo, mukha bang talunan yung katabi mo? Sabi mo, hindi ka mukhang talunan. Kamukha mo ang Diyos. Ibig sabihin, tinawag ka para magtagumpay. Are you getting me? That's why this celebration of atonement po is very important. Number 1, sabi po ng Biblia, it must be celebrated. Anong klase? As a special day. So this celebration po is very important. Sabi po ng Biblia, okay, ay as an official day for Holy Assembly. So dahil tayo po ngayon ay nandito, every time na tayo po ay lumalapit sa panahon, it is a sign of celebration. Kaya alam niyo po, no, ang pagsamba is a sign of a great celebration, special na araw. Amen. Ang tanong ngayon, bakit po ito isang special na araw? In Hebrews, the Bible says, let us not neglect the meetings together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Dahil malapit ang dumating ang Panginoon, ito yung bagay na sinabi niya, huwag natin kalimutan yung pagtitipon. Kasi dito tayo lumalakas. Listen carefully. Church, it is a day of celebration. Isang klase ng ginawa ng Lord para maalala natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. Lately, may kausap ako ng isang kapatid. Ay, malaki po yung problema sa kanyang sakit. Then I asked, sabi ko sa kanya, ano ba ang background mo dati? Ay, nung ikaw ay, bago ka lumapit sa Lord. Amen? At alam nyo, nalaman ko no, na marami pala siyang bisyo. Ang problema ngayon, tinamaan na po yung kanya pong kidney. Pero eto good news, lumapit siya sa Diyos. At dahil lumapit siya sa Diyos, sabi ko sa kanya, listen carefully. Ay, kalimutan mo na yung nakaraan, eto yung pinaka-importante. This is the Day of Atonement. Meaning, it is a day wherein we need to celebrate. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos hindi siya interesado sa kasalanan mo. Ito po yung reason kung bakit tayo nagsa-celebrate ng atonement. Amen? Number 2, okay? We fast. The Bible says, okay, this is the day of atonement, a day to deny yourself. Yung bang pagkakataon para, Lord, yung bagay na gusto ko, ayoko muna. Isang paraan po ito, no? Kaya alam po, ang fasting ay hindi lang po yan ginagawa kay pagdating po sa pagkain, kundi pagpipigil kayo sa sarili sa mga bagay. Pwede ka mag-fasting sa galit. Nakakita na ba kayong taong laging galit? Kausapin mo, mag-fasting ka kaya? Ibig sabihin, tumigil ka muna sa kakagalit. Huminahon ka muna. Okay? Nakita na ba kayong taong laging duda? Sabi mo, mag-fasting ka. Subukan mo muna, huwag magduda. Amen? Church, the moment we understand fasting, fasting weaken our body, but strengthen our spirit and soul. Pag tayo po ay nagpa-fasting, yung physical mo nanghihina. Ito po yan. Kapag mahina ang physical, ang spirit po ay malakas. Pagka ang physical po ay malakas, ang spirit ay mahina. So, the more kang kumakain ng kumakain, literal na pagkain, bumabaksak yung gauge ng iyong spirit. Hello? That's why sa fasting, ang ginagawa po ng panahon ito, pinababaksak ng Lord yung katawan mo. At hindi po yan 1 taon, araw lang. Ano ang goal? Pagka sinusupil mo yung iyong katawan, lumalakas po yung iyong espiritu. Nakuha niyo po ba yan? Right? That's why fasting weaken our body, but strengthen our spirit and soul. Okay, pakibasa po na lahat. Read. The time is surely coming when I will send a famine on the land, not a famine of bread or water, but of hearing the words of the Lord. People searching for the word of the Lord, but they will not find it. Amen? Amen ko kayo.
Is that a good or bad news? Sa nagde-devotion, is that a good news? Okay? That is a bad news sa isang nagde-devotion. Sa hindi nagde-devotion, is that a good news? Sa mga hindi nagde-devotion dito, may verse na kayo. Sabi ko na nga ba eh. May famine. Church, the Bible says, datin lang po yung pagkakataon in our life, ay, na pag nagkaroon ka ng interest, hanapin ang salita ng Diyos, hindi mo na siya makikita. Ang palad natin, ay sa Pilipinas, malaya tayo makapagbasa ng Biblia. Sa ibang bansa, pinapatay po yan. Kung ayaw mo magbasa ng Bible, pumunta ka na kaya sa ibang bansa. Lipat ka ng China. O kaya, punta ka na mag-Arabo ka. Ay, sabi mo, bakit, ano bang mga tono ng mga Arabo? Ay, parang bumbayata sila, no? Dibidi, di ba? Pag tinanong ka, bakit ka nandito sa China? O kaya, bakit nandito ka sa Saudi? Kasi yung pastor ko makulit eh. Lagi ako pinagbabasa ng Bible. Nabalitaan ko dito, pwede pala hindi magbasa ng Bible. Ano sabihin ng mga Chinese sa'yo? Welcome to the club! Maniwala ka, magpapapiesta yun. Tapos pwede mo nang yayain yung katabi mo. Di ba ayaw mo na magbasa ng Bible? Di ka na. Punta tayong China. Read, everyone. Be careful to celebrate the Day of Atonement and present special gifts to the Lord. Offer a thanksgiving offering. Amen? The Bible says that you need to present a special gift to the Lord. Number 3 is all about that. Offering a thanksgiving offering. Or you need to offer something. Listen, ngayong pong taon, we are claiming an open door. Makinig po kayo. Alam niyo po ba na ang pintuan ay neutral? Ulitin ko po ang pintuan po ay neutral. Pag sinabi niyo neutral, hindi siya nakasara. Okay? At hindi rin siya nakabukas. Neutral. Meaning, ang nagde-decide sa pintuan ay yung tao. Bubuksan o isasara. Sino rito marami kayong hinihintay na pabor ay mula ngayong araw hanggang matapos ang taon? Ang nagde-decide, hindi ikaw, ay hindi Diyos. Ikaw. Ang pinrovide lang ng Diyos ay pintuan. Ngayon, ikaw ang magde-decide. Bubuksan mo ba at papasok ka? Or titignan mo lang, napakagandang pintuan. Ano, papasok na? Hindi. But I love the door. Okay? Kahit gaano po kaganda ang pintuan, if you're not going to use it, it will be useless. Amen? Sino po ito, no? Ngayong araw na to, magde-decide ka na buksan ng pintuan. Amen? At papasok. Ulitin ko po, no? It is not God who decide. God is neutral. Hindi ipipilit ng Diyos yung kanyang sarili. Naghihintay ang Diyos sa atin. Kaya nakita niyo po na even ang paglapit mo sa Kanya ang nagde-decide. Listen, ikaw, sasamba ka ba o hindi? Magdadala ka ba ng Bible o hindi? Everything is a matter of choice. Amen? Ano gusto nyo? Yung bang paggising mo sa umaga, pinaliguan ka na ng Diyos? Binihisan ka ng Diyos? Tapos paggising mo, no? Kasi paggising mo, pagdilat ng mata, langit nakatawa. Ay, di ba, di bang paggising mo? Sabi mo, bakit nakabihis ako? Hinanda ka na ng Lord. Tapos ito nakakatawa, yung Bible mo, hawak mo na rin. Ay, aalis ka na. Tapos pagbukas mo ng pintuan mo, campus agad. Walang ganon. Ikaw ang magde-decide kung babangon ka. Sino rito, ginising ka na pero hindi ka bumangon? Meron ba kayong kilalang tao na mahilig sa 5 minutes? 5 minutes. Bangon ka na, malilate ka, 5 minutes. Ay, ang ibig sabihin ng 5 minutes, 5 hours. Tapos na late, bakit hindi nyo ako ginising? Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, mahilig ka ba sa 5 minutes? Mahilig ka sa 5 minutes? Sino nagde-decide? Pwede bang mag-decide ang nanay at tatay ay nagumising ang anak? Hindi. Ang trabaho ng nanay at tatay, ito, anak, gising na. Pero ang pagbangon sa'yo. Amen? Now, sino rito
magde-decide ka ng ngayong araw na to, aayusin mo yung faith mo. Didiretso mo yung lakad mo. Bakit? Kasi nag-e-expect ka ng malaking pabor. Church, ang magandang Pasko na naghihintay sa'yo ay hindi ibibigay ng Lord. Kinukuha. Amen? Gusto ko po maintindihan nyo, ang promised land, matagal naghihintay. Alam niyo po ba yung hintay ng promised land? 40 days. Ang problema, napuntahan nila 40 years. Sino rito gusto mo, lolo ka na at lola ka na bago mong makuha yung gusto mo? Or gusto mo, bata ka pa, makuha mo na lahat? Amen? Pakibasa na lahat, everyone. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9?" And Jesus said to the man, "Your faith has healed you." Ay? May mga ketong po yan eh. 10. Imagine nyo, no, isa lang yung nagpasalamat. Sabi ng Panginoon sa kanya, no, okay, nasaan niyo yung siyam? By the way, no, ang sabi po ng Bible sa pinaka-last part, okay, your faith has healed you. Sa ibang translation po yan, pag binasa nyo po, nung umalis po sila sa harapan ng Lord, listen, hindi pa po sila magaling. They were being cleansed, nilinis. Pupunta ng temple, ay para magpa-check doon sa mga priest. Kasi ang mga priest, ang mga priest po sa Bible, para po silang judge, para po silang doktor. So, chine-check. Nung nakita po niyang gumaling, balik sa kay Jesus. Amen? Bawat sitwasyon po natin, bawat problemang sinusolve ng Lord, dapat lagi kang bumabalik. Dapat patindi yung commitment. Amen? Kung ngayong araw hindi ka nakaranas ng sakit, dapat magpasalamat ka, Lord, thank you po. At alam mo, kahit magkasakit ka, alam mo, kaya ka niyang pagalingin. Amen. Church, ulitin ko, no? God is neutral. Amen? Ang teacher mo, neutral. Okay? Sinusulat ng teacher yung resulta ng exam. Hindi siya nag-iimbento. Kaya hindi mo pwedeng i-judge yung teacher mo na ang baba naman yung magbigay ng grades. Okay? 30 days na ako hindi pumasok, bakit ang baba ng grades ko, ma'am? Ano mo naman klaseng teacher kayo? Imagine mo 30 days, wala pumasok. Tapos nag-exam natural, baksak ka. Tapos man, 30 days wala akong pasok. Tapos ang dami kong baksak na exam, bakit ang baba ng grades ko, ma'am? Alam mo, sabi ng teacher mo, baliw ka ba? Alam mo, kahit sa estudyante, hindi tatanungin yan eh. Another verse, read. Pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Church, the Day of Atonement is all about what? Redemption. Forgiveness of God. Revival. Sabi po ng Biblia, no? But when you pray, first forgive anyone. Say it again, forgive anyone. So kung meron may isang tao na alam mong may nagawa na mali sa'yo, kailangan mo siyang patawarin. Bakit? Pag hindi ka nagpatawad, apektado prayer mo. Pag apektado prayer mo, apektado ang answer prayer mo. Pag apektado answer prayer mo, apektado blessing mo. So, dito, ang issue dito, ikaw yung magpapatawad. Amen. Ay, another one, read. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you, leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Kanina, kanina, ikaw yung may sama ng loob. Dito naman, magkaiba. Ibang tao naman na may sama ng loob. Alam nyo, medyo madali yun, di ba? Yung isa, yung ikaw yung may sama ng loob. Alam mo, may tampo ko sa'yo eh. Di ba? Pero yung ibang tao, ibang usapan yan. Just, it talks about reconciliation. Atonement is all about what? Okay? Listen carefully. Atonement is all about a supreme day of forgiveness.
Kaya po sa Bible, no, kapag ang Diyos ay nagpatawad, makinig po kayo, mamaya may good news ako sa inyo. Kaya kapag ang Diyos ay nagpatawad, listen, totally, wala sa maalala. Napapansin niyo po, sino po may asawa? Napansin niyo po ba sa mag-asawa, pag humingi ng tawad yung lalaki, totally wala na. Yung babae, maaalala niya pa yun. 50 years, maaalala niya pa yun. Naalala mo, 50 years ago? At the time of 105. Diba? Naglalakad ka, nasipa mo yung kuko ko, tanggal lahat. Naalala mo yan? Okay? Mas pag tinanong mo yung asawa mo, hindi ko na maalala yun. Listen, ganun ang Diyos. Amen? 3 things. Number 1, God forgives you. Say it again, God forgives. Now, gusto kong tinan mo yung katabi mo. Sabi mo, wala kang Bible, di ba? Pinatawad ka na ng Diyos. Sabi mo, praise God. Amen? Listen, lahat ng bagay kayang linisin ng Lord. When God forgives, God forgets. Kaya pag meron kang taong pinapatawad, dapat wala ka naaalala. Amang, gusto kong tanongin yung asawa mo, totoo ba yun? Pag humingi ka ng tawad, kasi wala ka naalala. Alam niyo kung bakit? Kasi ang lalaki lang ang kinreate sa image. Okay? Ng Diyos. Kaya ganun kami. Mga babae, mukha kayong tadyang. Galing kayo sa tadyang. Amen. Amen po ba? Again, tinan mo yung katabi mo. Kaya pala mukha kang ribs. Ay, number 2. Ay, you forgive yourself. Ganito nga yung kamay. Ay, isa pang kamay. Sabi mo, Lord, forgive me. Ano ang sagot ng Lord? Yes, I forgive you. Ano sasabihin mo? Thank you, Lord. Amen? Ayan, taas ulit yung isa pang kamay. Ay, sabihin mo sa sarili mo, pato sa ulo. I forgive myself. Anong sabi ng sarili mo? Yes, you are forgiven. Ngayon, kamayan mo yung sarili mo. And number 3, you forgive others. Tinan mo yung katabi mo. Sabi mo, wala ka pang atraso, pinapatawad na kita. Come on, kabilaan. Amen? Ako ba'y mapapatawad niya? Alam niyo, ang hirap maging pastor. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagsasalita ako dito, some people, pastor, daddy, nagpaparinig na naman. Anong gusto mo sabihin ko magaganda? Praise God! Bless na bless tayo. Diba? Tapos lahat kayo magnanakaw ng tithes, mga magnanakaw kayo, praise God. Wala kayong Bible, purihin ang Panginoon. (1995), unang-unang attend ko ng service, diyan po yan sa may Star Mall. Yung pastor nagsasalita, sa sinihan po yun nasa taas ako, sa pinakataas. Diba, usually kasi, diba, pagka first time ka, ayaw mo sa harapan, diba? Sa pinaka sa taas ako. Tapos katabi ko po yung classmate ko. Yung pastor, ang daming binabanggit. Sabi ko sa classmate ko, bakit mo naman kailangan ikwento yung buhay ko sa pastor mo? Mahigit 500 yung tao. Sabi ng classmate ko, siraulo ka ba? Sabi niya ako, siraulo ka ba? Sabi ko, bakit? Sa dami nito, ganun ka ka-espesyal? Na ang topic nakatutok sa'yo. Nung time po na yan, nag-decide ako, sabi ko, hindi na ako babalik. Hindi ako bumalik. That was 1990. 1995, nagkaroon ako ng malaking problema kasi magpapamatay na ako eh. Okay? Nakarinig po ako ng salita ng Diyos. Same yung sermon ng pastor. Ang nakakatuwa, yung una, may classmate na nag-invite. Yung pangalawang atin ko, 1990, 1995, yung kasunod, walang nag-invite sa akin. Ang mensahe, same. Pakiramdam ko, parang pinatawag ko kayo lahat para malaman nyo kung ano ugali nito ni Ruel. Parang ganon. Sabi ko, Lord, ikaw yan. Amen. Just, my job ay hindi magparinig. Ang trabaho ko po, sabihin sa inyo kung ano sa Bible. Okay? Pwede bang sabihin ng teacher, kunyari mag-e-enroll ka na, kunyari si Raisa mag-e-enroll. As kasama ni Raisa yung kanyang nanay at tatay. Isang kayo pala. Tapos sabi nung magulang, ay, kinausap yung teacher, sabi nung teacher, ma'am, eto po ang policy ng eskwelahan namin. Ay,
yung anak nyo, kahit hindi na po siya pumasok, basta magbayad lang po siya ng tuition fee. Okay? Tapos bayaran lang po yung mga textbook, tapos hindi po niya kukunin. Hindi na po kayo bibili ng uniform, wala po kayong bibili ng notebook, papel, lahat totally wala. Eto, good news, ma'am, ang ganda ng offer namin. Pasado na anak nyo. At kasama po siya sa top 10. Ang tanong ko, mag-enroll ka? Wala mag-enroll doon. Amen? Tapos ma'am, eto pa ho, good news. May bonus pa. Gagraduate yung anak nyo. At ang medalya po niya kasi laki ng plato, ma'am. Ganun kaganda ang offer namin. Tapos siyempre tatanungin ng magulang ni Raisa. Okay, andali lang po, ma'am. Yung bang school nyo ay merong school? Ay, wala po, ma'am. Wala po kami, as in totally online. Wala po kaming website, naka-online lang. Ano kasi school yun? Mag-enroll ka? Pero cum laude ka. Ano doon? Scam. Yung naunahan mo ako bihira naman, Yan problema sa mga teacher na matatalino Tatanungin ko sana kung ano pangalan ng school Naunahan ako. Scam. Church, listen. Atonement, is a time to ask forgiveness and forgive other people. Amen? Church, marami tayong palpak. Isa lang naman hinihingi ng Lord Humingi ka ng tawad, magpatawad ka. Ma? Tatanungin ko kayo, yung totoo. Masakit ba ang salita ng Diyos? Yes. Kapag tinatamaan ka, magpasalamat ka, ibig sabihin ang puso mo maayos pa. Amen? Pero pag hindi ka tinatamaan, mag-isip-isip ka kasi yun ang nakakatakot. The main reason is for us to be convicted, for us to change. Okay? That's the most important thing. Kasi patuloy yung pinagagalitan nyo po yung anak nyo at yung anak nyo, wala na. Patay, sayang lang. Amen? Ano ang reason of the Lord behind everything? Because God wanted to use you to reconcile other people to God. Para pagbalik mo sa community, pagbalik mo sa marketplace, pagbalik nyo po sa campus, lahat ng mga taong kakilala nyo, inilalapit nyo sa Diyos. At anong sinasabi po natin? Everyone, read. God has given us this ministry of restoring relationships. God didn't hold people's faults against them, and He has given us this message of restored relationships to tell others. Amen? Kaya po ang Diyos, hindi siya interesado sa kapalpakan mo. Amen? Some of you, siguro, nasa isipan nyo gato, hindi naman pala interesado ang Diyos kung wala akong Bible, ba't mo kapag dadalhin? Kasi nga, concern ako sa'yo na makapasa ka. Kasi anytime para magkakaroon ka ng problema. Tanungin ko kayo, yung bang mga anak nyo okay lang sa inyo pumapasok? Ay, ang dala lang baon? Hindi naka-uniforme, walang dalang notebook, textbook, wala. Anak, saan ka pupunta? School. Anak, hindi ka naka-uniforme. Wala kang dalang notebook, wala kang dalang textbook. Anong guarantee na papasok sa school? Wala. Saan pupunta po yan? Possible, magbubulakbol. And I tell you, pag natapos na po yung klase, magugulat kayo, baksak ang anak. Hindi tayo tinawag para bumaksak. Tinawag tayo para magtagumpay. Amen? Tinawag tayo para maging maayos. Church, I will end in this. Sino rito gusto nyo simula ngayong araw hanggang matapos ang taon, ang buhay paganda ng paganda ng paganda? Listen, you decide. Sino ito? Ikaw ang magde-decide. Kaya kung meron kayo isang bagay na inaasahan sa harapan ng Diyos, listen, hindi ibibigay ng Lord. Kukunin mo. Ulit ko pa, ang promised land, hindi sila dinala ng Diyos doon. Nag-decide sila ng 40 years bago makapunta. May pakiusap ako, wag nating ubusin ang 40 years. Mag-decide tayo ngayong oras. Amen? Sino ito, mag-decide kayo ngayong oras ito. Amen? You're going to stand, Lord, ngayong araw na to, desisyon. Amen? Amen po ba?
Sino ito you are going to decide this very moment? Because you have no choice but to decide. Amen? Tayo po natin tumayo. Pakibasa na lahat, everyone. When you want to repair a relationship where there is conflict, you have to focus on reconciliation, not resolution. Amen. Alam niyo kung bakit hindi tayo dapat nagpo-focus sa resolution? Kasi ang Diyos ang gumagawa niyan, not you. Okay? The only thing that you need to do is this, you decide. Tandaan niyo po ito ha, pag pumasok kayo sa tindahan ng Eat All You Can, walang naka-assign para magsubo. Pero magandang business yun, ano? Okay? Subukan nyo ngayon, magsimula kayo ng Eat All You Can. May taga-subo, maniwala kayo, hindi kayo kikita. Kasi ang gagawin ng taga-subo, salpak na salpak sa bibig mo yun. Ma'am, nga. Di ba parang every 5 seconds, tambakan niya, patay ka. Right? Ulitin ko po yung tanong ko lang, kanina. Kung may mag-iimbento ng Eat All You Can, tapos ang pinakapakulo nila may taga-subo, pupunta ka? Come on, pupunta kayo? Maniwala kayo, hindi kayo pupunta. Kahit tamad kang kumain, hindi ka pupunta. You know why? Mabubulunan ka, maaga ka mamamatay. Magdi-decide ka pa rin, di ba? Alam niyo po ba na may mga kumakain sa Eat All You Can, hindi talaga sila kumakain ng marami. Ang gusto lang nila matikman lahat. Kasi masaya kumain na mag-isa. Pero yung sasabihin mong susubuan ka, ang hirap nun. Kaya ang Diyos hindi kanya pipilitin. Amen? I want everyone to close your eyes. Come on. Church, this is a season of God forgiving us, you forgiving yourself, and you forgiving other people. The moment you come to the presence of God, automatic, patatawarin ka niya. Kasi ang Diyos, laging excited sa paglapit mo. Bawat araw, naghihintay ang Lord na basahin mo yung kanyang salita. Kasi yung bagay na gagawin mo, nakadepende ang Diyos sa gagawin niya sa'yo. Faithful ka, faithful siya. Masipag kang maglingkod, masipag din siyang magbigay sa'yo ng bagay na gusto mo. It is like a principle of no work, no pay. Hindi ka nag-devotion, wala kang tatanggapin. Nag-devotion ka, may tatanggapin ka. Just, lahat ang nagde-decide, it is not God. Ikaw. Sa school, ikaw ang nagde-decide ng grades. Sa kumpanya, ikaw ang magde-decide kung buo ang sweldo o may bawas ang sweldo. Not God. But this morning, the only thing that you need to do this morning is very simple. Church, very simple. First, ask God for the forgiveness. Second, forgive yourself. Wala kang Bible ngayon? Na-late ka, absent ka, nasa online ka lang, kayo, hindi ka nag-o-offer, simple lang, patawarin mo sarili mo. Then, start new. That is the main message of atonement. Because someone paid it. That is also the hope na binibigay sa atin ng Rosh Hashanah. Panibagong taon, panibagong buhay. But please, huwag tayong mag-ulit. Amen? Paglabas natin sa lugar na ito, maayos tayo. Come on, just close your eyes, bow your heads, put your right hand in front of your heart, follow this simple prayer. Just simply say, Abba Father, thank you for the Feast of Atonement. This is not about the feast of the food, but the feast of suppressing myself. The feast of to the Word of God. The feast of celebrating your abundance of forgiveness. The feast of reconciling to other people. Salamat po. This very moment, I claim your total forgiveness. And I even choose to forgive myself. Patawarin ko po ang aking sarili. Sa maraming pagkakataon, pinili ko pong hindi mag-devotion. Akala ko okay. Pero alam ko sa sarili ko
apektado ako. Sa maraming pagkakataon, iniiwasan kita. Alam ko, ang apektado po ako. Sa maraming pagkakataon, ayoko magpatawad. Again, alam ko po, ako pa rin po yung apektado. But this very moment, Abba, I choose to forgive myself and to forgive other people. This time, I wanted everyone to just open your mouth and say something to God. Anything na gusto mong sabihin sa Panginoon. Because this very moment, God is listening to you. Come on. Decide this very moment na yung pangako niya maranasan mo. Uuwi ka ng malakas. Uuwi ka ng mapinagpala. Uuwi ka na meron kang inaasahan na sa bawat araw ang buhay mo paganda ng paganda.